So, question and answer. Dito pa rin sa 1 Corinthians chapter 7. So, may mga questions dito at sasagutin natin related doon sa marriage. Okay? Kasi yun yung yun yung dapat nating malaman. So, ang unang tanong, ito yung tanong, single ako at feeling ko kulang ako bilang tao. So, yun yung tanong. Yun yung unang tanong, single ako at feeling ko kulang ako bilang tao. Ang sagot, hindi. Nakabase sa relationship status ang value mo. Basahin natin yung verse 7, chapter 7, verse 7. For I would that all men were even as I myself. Basahin ko na lang sa Tagalog. 1 Corinthians. Ito sa Tagalog 7. Ibig ko sanang kayong lahat ay tumulad sa akin. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa at ang mga ito'y hindi pare-pareho. So, ayun yung na-mention dito sa verse 7, kaya hindi nakabase sa relationship ang status or value ng isang tao. Ang pangalawang tanong, ito naman. Lagi akong natitempt sa immoral relationships. Ang sagot, ipinapayo ni Pablo ang tamang relasyon at purity. Anong sabi sa verse 2? Verse 2, ngunit, para maiwasan ang pakikiapid bawat lalaki o babae, dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. So, yun yung suggestion. Okay, yun yung suggestion ni Pablo. So, dapat isa, para maiwasan yung pakikiapid, maging babae o lalaki, ay dapat na lang mag-asawa. Okay? Pangatlong tanong. Sa pangatlong tanong tayo. Pwede bang mag-focus muna sa prayer kaysa romance? Ang sagot, oo, kung ito'y para mapalapit sa Diyos. Anong sabi sa verse 5? Huwag kayong magkait sa isa't isa malibang sunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin, pagkatapos magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. So yun yung isa sa sinabi ni Apostol Pablo para maiwasan yung pagkakasala. So yun yung yun yung na-mention niya. Okay? Ano yung tanong number 4? Bakit mahalaga ang commitment sa marriage? Ang sagot, marriage is a covenant before God. So, na-mention natin ito kanina, hindi contract. Kaya dapat hindi marriage contract ang nakalagay Kasi ang contract mayroong expiration. So, dapat covenant. Marriage is a covenant before God, lifetime. Anong sabi sa verse 10? Sa verse 10, sa mga may asawa,
Ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ayan. Kasi nga, lifetime. Marriage is a covenant before God. Panglimang tanong. Sasagutan lang natin yung mga tanong. Hindi kami nagkakaintindihan ng asawa ko. Ang sagot, kailangan ng mutual love and understanding. Verse 3. Verse number 3. Dapat tupdin ng lalaki ang tungkulin niya sa kaniyang asawa, gayon din ang babae. Kaya pag hindi magkaintindihan, hindi ibig sabihin maghiwalay. Hindi iyan ang advice ni Pablo. Pang-anim na tanong. Masama bang gustuhin ang marriage? Masama bang gustuhin ang marriage? Ang sagot, hindi. Marriage is honorable. Anong sabi sa verse 28? Verse 28, kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit, magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Kaya pala, yun yung sinabi ni Pablo. Pero yun nga, marriage is honorable. Pang-pitong tanong. Pwede bang maging masaya kahit single? Ang sagot, oo. Dahil ang fulfillment ay nasa Diyos. Anong sabi sa verse 32? Chapter 7, verse 32. Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ayan. So, ang fulfillment ay nasa Diyos. Kaya kung ang tanong, pwede bang maging masaya kahit single? Yes. Dahil ang fulfillment ay nasa Diyos. Pangwalong tanong. Natatakot akong tumandang mag-isa. Ang sagot, God has purpose, whether married or single. Anong sabi sa verse 7? Verse 7, ibig ko sanang kayong lahat ay tumulad sa akin. Ngunit, may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa, at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ayan. So God has purpose, and whether married or single. Na pang-siyam na tanong. Gusto kong hiwalayan ang asawa ko agad kapag may problema. Sagot, God values reconciliation. Kaya hindi pwede. Ang nais ng Panginoon is reconciliation. Basahin natin yung 10-11, chapter 7. Dito tayo sa verse 10. Itong sabi, sa mga may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. 11. Ngunit, kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa asawa, at huwag
namang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. So, ganun din. Hindi pwede. Kung may hindi pagkaunawaan, may problema, hindi solusyon ang hiwalay. Ang sinabi ni Pablo, sabi nga niya, hindi ako sabi ng Panginoon, hindi ako. Dapat may reconciliation. At kung talagang magkahiwalay, halimbawa, hindi pwedeng mag-asawa. Mananatili lang siya na walang asawa. Ganun po yung sinabi ng Panginoon. Hindi si Pablo, sabi niya. Hindi akong nagsabi, ang Panginoon. Pang-10 tanong. Christian ako, pero unbeliever ang partner ko. Ang sagot, stay faithful if peaceful and relationship. Verse 12 to 13, anong sabi? Verse 12. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng ang Panginoon. Kung ang isang lalaking sumampalataya ay may asawang di sumampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. 13. Kung ang isang babaeng sumampalataya ay may asawang di sumampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. So, ganun lang din. So, kung ang believer, magkakasama, believer yung isa, unbeliever yung isa. O dapat yung believer, wag hiwalayan. Okay, wag hiwalayan yung kanyang asawa or partner. Ayun yung nandun sa sinabi ni Apostol Pablo, wag hiwalayan yung unbelieving partner. Ayan. Question number 11. Paano kung iniwan ako ng unbelieving spouse ko? Ang sagot, God has called us to peace. Balik tayo sa verse 15. Verse 15. 15. Kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumampalataya ay malaya na, sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Kung ganong senaryo, ang unbelieving spouse ay humiwalay, sabi dito, hayaan lang humiwalay. Ayan. Basta yung believers ay hindi. Yung kung unbeliever ay humiwalay, hayaang humiwalay or makipag-reconcile. Ganun lang yun eh. Question number 12. Feeling ko, useless ako dahil wala pa akong asawa. Ang sagot, single people can serve God fully too. Verse 32 to 35. Basahin lang natin ha. Ang 32, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. 33. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kaniyang asawa. 34. Dahil dito'y hati ang kaniyang pagmamalasakit, at gayon din naman ang pinagsusumakitan ng dalaga o babaeng walang asawa
ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan. Ito ay sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. 35. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Question number 13. Paano kung nahihirapan akong kontrolin ang desires ko? Ang sagot, better to marry than born with passion. Kung ganun hindi makontrol, mag-asawa na lang. Verse 9. Anong sabi sa verse 9? Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Ayan. Next. 14 question. Bakit maraming responsibility ang marriage? Sagot, married life naturally has earthly concerns. Verse 33. Ngunit ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. 15. Question. Lagi akong distracted sa worldly things. Ang sagot, this world is temporary. Verse 31. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito, na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. 16 question. Paano manatiling faithful sa relasyon? Ang sagot, honor and care for one another. According to 1 Corinthians 7:3-4. 7:3-4. Ito yung sabi sa verse 3 dapat din ng lalaki ang tungkulin niya sa kaniyang asawa, gayon din ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kaniyang asawa, gayon din naman. Hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. 17 question. Pwede bang mag-pray muna bilang mag-asawa? Sagot, oo. Basta may agreement at temporary lang. Sa verse 5, ito po. Huwag kayong magkait sa isa't isa malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin, pagkatapos magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. 18 question. Bakit mahalaga ang self-control? Sagot, para maiwasan ang temptasyon at kasalanan. Verse 9. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila. 19 question. Naiinggit ako sa successful na tao. Sagot, stay faithful in your own calling. Verse 17. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. 20 question.
Pakiramdam ko, delayed ako sa buhay. Sagot, may tamang season or panahon ang Diyos para sa bawat isa. Verse 17 pa rin. 21 question, dapat bang pilitin ang relasyon kahit toxic na? Sagot, God desires peace, not destruction. Verse 15. 1 Corinthians 7. 22 question, bakit hindi dapat gawing sentro ng buhay ang relasyon? Sagot, God should remain first. Diba? Sa 29 to 31, ito yung sinabi sa verse 29, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, 31, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito mapaparam. 23 question, paano kung pressured akong mag-asawa dahil sa edad? Sagot, huwag mag-desisyon dahil lang sa pressure. Okay, sa verse 36 to 37. 36 tungkol sa tipan na nagkasundong di pakakasal kung inaakala ng lalaki na nagkakaroon siya ng mga sidhing pagnanasa sa kanyang katipan, bagay na di nararapat, at dahil dito'y kailangang pakasal sila. Ituloy nila ang dati nilang balak, pakasal sila, hindi ito kasalanan. Verse 37, ngunit kung ipasya ng isang lalaki na hindi siya mag-asawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban. Kung hindi siya napipilitan lamang at kung kaya niyang magpigil sa sarili. 24 question, worth it bang manatiling single para sa ministry? Sagot, yes! Singleness can help undivided devotion. Yun yung sabi ni Pablo dito sa verse 35. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusang kayong makapaglingkod sa Panginoon. 25 question. Mas holy ba ang single kaysa married? Sagot, parehong may place or lugar sa plano ng Diyos. Sa verse 7, ito yung sabi niya sa verse 7. Ibig ko sanang kayong lahat ay tumulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang bawat isa at ang mga ito ay hindi pari-pareho. 26 question. Paano kung maraming temptasyon online? Sagot, pursue purity and self-control. Ganun lang din na-mention sa verse 2. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. 27 question. Anong dapat unahin, career o marriage? Sagot, seek God's wisdom for your season. Sa verse 26. Anong sabi sa verse 26? Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalayaan. 28 question. Bakit kailangan ng sacrifice sa marriage? Sagot, marriage requires mutual care and love. Verse 4. Sapagkat
hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Next. 29 question. Pwede bang gamitin ni God ang single person? Oo. Ang sagot, powerfully and fully. Verse 32. Verse 32. Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. 30 question. Paano kung hindi supportive ang asawa ko sa faith ko? Sagot, continue living faithfully and peacefully. Verses 12 to 13. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon, kung ang isang lalaking sumampalataya ay may asawang di sumampalataya at ibig nitong mananatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. At ganon din sa 13, kung ang isang babaeng sumampalataya ay may asawang di sumampalataya at ibig nitong magpatuloy sa pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. 31 question. Bakit mahalaga ang spiritual compatibility? Sagot, shared faith strengthens marriage. According to 1 Corinthians 7:39. 32 question. Paano kung lagi akong emotionally weak? Sagot, seek strength and discipline from God. So sa Panginoon lang. Hanapin sa Panginoon. In verse 5. 33 question. May pag-asa pa bang mabago ang asawa ko? Sagot, your godly example can influence them. Anong sabi sa verse 16? Verse 16, anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa, at kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. So yun yung ano doon, kasi yun nga, hindi believer yung isang partner. So malay ninyo, yung believer ay maging kasangkapan para maligtas din yung kanyang asawa. Ayan. Ano pa? 34 question. Ano ang danger ng pagiging sobrang attached sa material things? Sagot, temporary things can distract us from God. In verse 31. 35 question. Bakit importante ang contentment? Ang sagot, God wants faithfulness in every season. Verse 17. 36 question. Pwede bang mag-remarry ang widow o widower? Sagot, yes. Basta in the Lord. Diba? Verse 39. Anong sabi doon sa verse 39? Ang babae na nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit sa isang mananampalataya, pwede, pero dapat sa believer lang din. Tanong 37. Ano ang ibig sabihin ng both with a price? Sagot, believers belong to Christ. Diba? Sa verse 23. Sa verse 23. Ito yung sinabi, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, huwag kayong paalipin sa tao. Yan. 38 question. Pakiramdam ko alipin ako ng stress at problema. Sagot, true freedom is found in Christ. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na
dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. 39 question. Bakit mahalaga ang peace sa family or kapayapaan sa pamilya? Sagot, God has called us to peace. Verse 15. Ito yung sabi sa verse 15, kung ibig humimalay ng asawang hindi sumampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyari, ang lalaki o babaeng sumampalata ay malaya sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. So, payapang pamumuhay. 40 question. Pwede bang maghintay muna bago magpakasal? Sagot, yes, wisdom and timing matter. 1 Corinthians 7:36 to 37. 41 question. Ano ang pinaka-importanting priority ng Christian? Sagot, undivided devotion to God. Verse 35. 42 question, bakit hindi sapat ang outward religion? Sagot, God values obedience from the heart. In 1 Corinthians 7:19. 43 question, paano kung maraming distraction sa buhay? Ang sagot, focus on eternal priorities. At na-mention yan sa verses 29 to 31. 44 question. Pakiramdam ko wala akong silbi sa ministry. Sagot, God can use every believer. In verse 17. 45 question. Ano ang magandang foundation ng relasyon? Sagot, purity, commitment, and faithfulness. At ito ay na-mention sa verses 2 to 3. 46 question. Paano maging responsible sa marriage? Sagot, care for your spouse selflessly. Verse 4. Okay, verse 4. Sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa, at gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Then, 47. Question. Bakit kailangan ng wisdom sa relationships? Sagot. Wrong decisions bring unnecessary burdens. In verse 28. 48. Question. Ano ang lesson tungkol sa temporary things? Sagot. Earthly things will pass away. In 1 Corinthians 7:31. And then 49 question. Paano mamuhay ng may purpose? Sagot, stay faithful to God's calling. In 1 Corinthians 7:17. Verse number 50. Question, ano ang buod ng 1 Corinthians 7? Ang sagot, whether married or single, live faithfully for God. In 1 Corinthians 7:35. Sana po mayroon kayong mga naunawaan additional dito po sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians 7. Ito po more on sa marriage kasi ang issue dito. At least meron tayong konting idea tungkol sa marriage. Pag may mga nagtatanong sa inyo, consider this lesson as additional na learning para sa inyo. At sa mga advices, nandun sa chapter 7 lang. Nandun na lahat. Okay? Kung may mga i-counsel kayo o mayroon kayong ituro o warning, nandun na din sa chapter 7. Kaya sana po may mga natutunan kayo sa lesson natin sa 1 Corinthians chapter 7. So hanggang dito na lang ang ating presentation. Maraming salamat.